Wow, well, magandang hapon po mga kababayan. Ito po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Pag-usapan po natin ngayon itong ah, medyo magulo na jeepney modernization. Kailangan ba natin ang itong jeepney modernization na ito? Well, in a way, yes. In a way, no. Bakit? Unang-una, saan po bang administrasyon ito nag-umpisa? Itong modernization na ito? Parang nag-umpisa rin ito noong as early as Aquino administration, pero hindi na push through. Pero natuloy nito sa past administration ni Duterte, na kung saan kahit ako man po ang jeepney driver, mahirap po itong modernization na ito kasi masyadong mahal. Masyadong mahal yung unit na ipapalit. Milyon? Saan man? Paano naman yan maa-afford ng mga ordinaryong mga jeepney drivers? Pero, nandoon din po ako sa dapat mapalitan. Not necessarily napalitan yung traditional jeepney, but yung mga sobrang luma na. Kasi ito naman po kasi mga drivers natin, kahit na talagang bulok na, kakarag-karag na yung sasakyan, talagang pilit pang ipinapasada. Na minsan nga, para sa akin kasi ako, sumasakay ako ng jeep. So alam ko kung paano ang sumakay ng jeep. Sari-saring jeep na unit ang nasakyan natin. Merong mga bago, mahahaba, malalapad, meron namang maiigsi, bago, merong yung may music, merong music na yung ang nagpapatugtog, yung medyo middle age kasi, ang mga tugtog niya is yung mga 70s, 80s, ganyan. Pero kapag ang driver ay bata, masakit sa tenga yung klase ng musika. At napakalakas. At hindi mo type na klaseng music. Tsaka, kapag bata po, yung medyo bata pa ang ang driver, medyo talagang reckless. Nakakatakot sakyan. No? Nakakatakot sakyan. So, mas prefer ko sakyan yung tinitingnan ko, pag mga short, mga short distance lang, okay na yung mga bata kasi hindi sila makapag sobrang high speed kasi maigsi lang at saka mostly dito yan ang binabaybay niyan is 2 towns lang, kagaya dito sa lugar namin sa Legazpi, maigsian lang. So, hindi naman pwede mabilis. Pero yung mga pangmalayuan, halimbawa, yung mga, tatawid na ng mga 4 o 5 bayan, ay talagang mabibilis sila magpatakbo at nakakatakot. Nakakatakot sumakay sa mga bata pang driver. Kaya ako, mas prefer kong sakyan yung medyo mga nagkakaedad na kasi mas careful sila. Ngayon naman, ito po kinukwento ko, yung mga klase ng driver at klase ng mga jeepney. Na yun nga, yung sobrang luluma na punit-punit na ang mga upuan, yung talagang parang hindi na,
Para sa akin kasi, bilang isang pasahero, parang wala ng respeto sa pasahero yung ganun. Yung pasakyan ka na lang sa, parang kargahan na lang ng baboy. Siyempre, kung ikaw pasahero, lalo pa dito sa lugar namin ang daming jeepney, makakapamili ka. Natural, kung ayan, magkakasunod-sunod ang sasakyan, makakapili ka. Siyempre, pipiliin mo yung malinis, yung bago. Ngayon, anong ibig kong sabihin dito? Payag ba ako sa pagbabago ng unit? Palitan itong mga traditional? Sa akin po, ang reaction ko dito, ang opinion ko, kasi parang ang government, pinipilit nilang palitan lahat. Now na, palitan na. Paano naman po yung kung papalitan natin, i-phase out yung lahat na jeepney, i-phase out? Parang hindi naman po kasi tama yun eh. Kasi may mga jeepney ngayon na pumapasada na sobrang mga bago pa. Bagong-bago pa. Ibig sabihin, kabibili lang. So, hindi naman pwedeng basta itapon. Palitan ng bago na ibang klase. Siyempre, para sa akin ang opinion ko dyan, yung mga luma na, yung may mga kakayahan, bumili nitong sinasabing, itong mga bagong klaseng jeepney, may nakita lang ako. Siguro po, yung may kakayanan lang, yung may kaya na bumili, at yung mga lumang-luma na, yun ang dapat palitan. Pero yung mga bago pa, syempre, wag namang palitan. Kasi, maayos pa, napapakinabangan pa, at saka sayang naman, saan mo dadalhin yan? Itatapon? Basta itatapon? I-phase out? At saka para sa akin po, huwag dapat pilitin yung lahat ng drivers na i-phase out, itapon yung mga jeepney. Unang-una kasi may sentimental value yan sa mga tao, sentimental value sa mga drivers, yung kumbaga nasa kultura na natin. Ngayon, siyempre, hindi naman natin pwedeng gawing sangkalan yung kultura lang kung gusto natin ng talagang sumabay sa pag-asenso ng panahon. So, okay naman po na magpalit, pero wag pong pilitin yung lahat na itapon yung mga jeep nila na mga maayos pa. Hayaan na lang natin na pumasada yung mga bago pa, pero wag nang magdagdag ng ganung klase kung talagang gustong palitan ng makabagong klase ngayon na naka-aircon, na hindi naman na nga mukhang jeep, kundi minibus na yung itsura eh. Minibus ang itsura sa labas. Although sa loob, jeepney pa rin ang style yung magkaharapan. At saka, siguro ko para sa akin, wag na sanang pagbawalan pa na pumasada yung lahat na klaseng jeepney. Ngayon, kung may pumapasada na yung mga makabagong jeep ngayon na aircon, hayaan natin na yung pasahero ang pumili kung saan nila gustong sumakay. Even itong, nung nasa Manila pa ako, nung nauso yung FX, kahit medyo mas mahal yung FX, mas pinipili po ng mga tao, ng pasahero na sumakay sa FX kaysa sa jeepney. Bakit? Kasi komportable. Hindi ka mauusukan kasi naka-enclosed. Aircon, lalo pa sa Manila, napakainit. So, it's the passenger's choice. Hayaan natin na, kaysa ngayon, pipilitin natin na ipatapon sa mga driver yung mga pinapasada nilang jeep para palitan itong makabagong napakamahal. Hayaan natin. Maglagay tayo dyan ng makabagong jeepney, yung modernized type na jeepney,
And then, hayaan din natin yung mga lumang klaseng jeep. Yung traditional. Kahit na yung mga karag-karag, hala sige patakbuhin mo yan dyan. Ngayon, pasahero na lang po ang magdi-decide. So, pasahero na lang ang makakapag-decide kung mafi-phase out yan o hindi. Kasi, kapag ang pasahero pinipili na sumakay doon sa klase ng jeepney na naka-aircon, yung makabago ngayon, at wala nang sumasakay doon sa traditional na mainit, mausok, na nadudumihan ka, na alikabukan ka, pag nalugi yung mga driver, kusa na lang yan silang susunod dito sa bagong uso. Kaysa naman ngayon pipilitin natin, nagkakagulo-gulo lang. Magulo. Sana ang government huwag ipipilit kung hindi po pwede. Doon na lang po tayo sa, hayaan natin lahat yan dyan, maglagay ng makabago, hayaan natin dyan yung mga luma, kahit karag-karag. Ngayon, si karag-karag, alam naman natin, ako pasahero kasi ako, hindi ko pipiliin na sumakay dyan. So, itong si karag-karag, sisikapin niya na makakuha siya ng bago. Yan kasi. Sasabihin naman natin, yung karag-karag, kaya nga nagtsatsaga yung jeep, yung driver ng ipasada yung karag-karag kasi wala siyang pambili. Kung bakit po kasi, bakit hindi nakabili ng bago? Kumbaga, ito isang jeepney driver. Kung nag-umpisa kang mag-drive nitong ipasada itong jeep na to, na sa ngayon 15-20 years old na. So, ibig sabihin, 20 years before, bago yan. Minsan nga, may 30 years old pa So, dapat sana ang ginawa natin, mula noon, nagtabi, nagsubi, nag-save ng pera, araw-araw naman pumapasada, araw-araw kumikita. Paano ba namang nagtabi ng 200 pesos or 100 pesos araw-araw mula doon sa kinita? O after 30 years or 20 years, mayroon ka ng pang down payment or pambili ng bagong jeepney. Hindi yung hinayaan lang na maluma at tapos yung kinikita sa araw-araw, inuubos. If I know, marami po sa mga driver natin, mga playboy, asus. Ibig sabihin, sa totoo lang, hindi ito chismis, reality ito. Marami pong mga jeepney driver, may mga babae, especially mga estudyante. Ibig sabihin, kung may ginagastos ang mga ito sa pambababae, ibig sabihin, malakas kumita. Can afford Kasi ba naman kung tutukan na lang natin ang pamilya natin, wala na yung mga babae na yan, yung ipinambababae ninyo, kung sinave ba yun, para makabili ulit ng bago balang araw pag naluma yung jeepney ninyo, diba? Sa totoo lang, malakas kumita ang mga jeepney driver. Alam ko yan kasi may mga kapitbahay ako dito na saka alam natin yan, nagkaroon din ako ng jeepney noong araw. Alam mo kung magkano kinikita ng mga jeepney driver. Yung mga masisipag at masinop, so sobra talaga kung masipag ka at hindi ka bulagsak, makakaipon, makakapagtabi. Pero sa totoo lang, itong jeepney drivers, mas malaki pa ang kinikita niyan kaysa dito sa mga nag-oopisina. Mas malakas. Mas malaki ang kita niyan kung masipag ka. Kaya, kumbaga, kung sa ngayon wala kayong pambili ng bagong unit, naging kasalanan ninyo yun. Hindi kayo nagsubi. Pero ang ibig ko po sabihin ngayon, itong tungkol dyan sa parang pinipilit ng gobyerno na i-phase out yung mga jeep, ay wag naman, sayang naman. Hayaan na lang natin na maluma yan.
Kapag lumang-luma na at wala nang gustong sumakay dyan, give up na lang yan. Itong mga karag-karag na ito, kusaya na susuko kung wala nang sumasakay sa kanila kasi mayroon ng bago. Pero wag naman po natin, itong mga jeepney drivers naman, wag naman nating ipilit na dito na lang tayo habang buhay dito sa traditional jeep. Na mayroon naman kasing paraan na pwede naman tayong magkaroon ng mas makabago, mas komportable. Hindi lang pasahero ang komportable, pati kayo na driver, di ba? Ayaw nyo nun. Lalo pa din sa Pilipinas na napakainit, lalo pag summer. Kayo rin naman eh. Kayo rin naman. Sino ba ang ayaw na nasa malamig ka, komportable ka? Kasi itong mga jeep na sagap mo lahat yung dumi at usok, alikabok. Siguro ko naman may tanggapin natin na ang panahon ay nagbabago. Sumabay tayo sa pagbabago ng panahon kaysa manatili tayo sa luma, makaluma. Kapag kasi maayos ang kagaya niyan, maayos ang means of transportation, makikita natin na parang umuunlad yung bansa. Kesa yung hahayaan natin na pumapasada yung mga karag-karag, yung mga luma, parang hindi na tayo nag-improve. Kumbaga, improvement po ito. Tanggapin natin yung pagbabago, yung sumabay tayo sa pag-asenso ng ibang bansa. Sa ibang bansa o sa Singapore, sa Hong Kong, makakita ka ba ng jeep? Kasi, sa totoo lang, itong jeep, hindi naman sa kasi ako nga, mismo, sumasakay man ako sa jeep. Pang mahirap. Sorry ha. Pero ako rin, sumasakay din ako dyan. Pero ibig sabihin, porque pang mahirap sasakyang pang mahirap, ihahayaan na lang natin na yung mahirap maghirap sa sinasakyan. Can afford naman na magbayad. Kita mo yung nung nauso yung FX, yung UV Express. Kasi nga mas komportable. Mas kumbaga mas healthy. Dahil wala kang nasasagap na dumi, alikabok, usok. Kaya sana maintindihan din ng mga driver natin na kailangan din natin ng pagbabago. Maging modernized tayo. Kaysa gusto niyo manatili sa makaluma. Parang hindi na tayo nag-improve, no? 'Di ba? Kahit ako mismo, akong pasahero, mas gugustuhin ko na sumakay sa isang komportableng sasakyan. Ngayon, kayong mga driver, kung ayaw ninyo, okay lang sa inyo na makasagap kayo ng usok ng alikabok, dumi, aba, pagbigyan nyo yung, alalahanin nyo naman yung mga pasahero ninyo, na gusto rin naman ng maayos na sasakyan. Diba? Kaya sana, ang ibig ko pong pinupunto ko po dito, sa ngayon, wag naman pong pilitin ng government na itapon yung kanilang mga jeep kung tumatakbo pa, maayos pa. Pero dito naman po sa ating mga drivers, abay matutayong tumanggap na ang bansa natin ay umaasenso. At ito pa, bago ko makalimutan, sa part ng government, bakit naman sobrang mahal ng 1 milyon? Alam natin yan na bakit mahal yan. Kasi politiko po ang umorder niyan sa China. Sobrang mahal, pero alam naman natin na paggawa ng China, hindi naman ganun ka high quality. Kaya tama naman po siguro na kung magpapalit man tayo ng mga unit, sariling gawa dito sa atin. Bakit o-order sa ibang bansa, marunong naman tayong gumawa? Ang dami nating mga tagagawa niyan, yung Sarao Motors, Francisco Motors, Amante, mayroon pa nga yatang iba. Marunong gumawa ang Pilipino, bakit kailangang umorder sa abroad? Di, binigyan mo pa ng profit yung
inorderan mo sa abroad. China pa yung kumita, imbis na local na Pilipinong negosyante ang kumita. 'Di ba? Siguro ko para sa government naman tigilan na yung pag-order sa China. Marunong naman tayong gumawa, bakit hindi natin gumawa dito? Kung walang puhunan yung local manufacturer, o di, bigyan ng loan. Kaysa ang kikita ibang bansa. Lalo pa kalaban nating bansa. Di ba mga kaibigan? Yun lang po. At sana, maintindihan po ito ng lahat. Ako mismo, ako kasi, pasahero, siyempre gusto ko dun sa komportable. Malamig, aircon. O, kahit medyo mahal, okay lang yun. Diba? Oh, thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace.